Yan, sa palang araw pong muli sa inyo lahat mga sir, mga madam. Ako pa nagbabalik ang lingkod, Agent Joel, dito sa bayan ng Umigan, Pangasinan. So papasilip ko lang po itong aerial view nitong 4.9 hectares. Mayroong bahay, mayroong pong backyard farm na piggery. At the same time may stall sa harap. At ang sukat nito 4.9 hectares, almost 5 hectares po ito mga sir, mga madam. Meron po siyang mango trees at iba't ibang klase ng mga puno, may kawayan at iba pa. At ito po ay along Provincial Highway going to Talugtog, Gimba, and going to Umingan town proper mga sir, mga madam. So yung video nito na isa, ilalagay ko na lang yung link sa description. At ito po ay maganda po sa mga naghahanap ng ganito na property. Pwede kang mag-alaga ng mga baboy, pwede ka rin mag-alaga ng mga baka at kambing. So ito po ay small backyard farm lamang, at pwede naman pong mag-alaga ng mga baboy pag ganun pong backyard farm. Meron din po siyang alagaan or cage ng mga baka, so pwede rin kayong mag-alaga ng baka mga sir. So kambing meron din, at the same time meron po yung malaking yung pang ilang deep well, at meron siyang malaking tangke ng tubig na pwede pong lagyan para po sa alagang mga baboy nila dati. So reason for selling, kailangan po nila ng pera, dahil mana po nila nito ay kailangan na pong maibenta. So ayun, 4.9 hectares ang presyo nito, 250 per square meter. Sa lugar na po yan, murang-mura po yan mga sir, mga madam. Meron pa po siyang ekstrang bahay, may isang bahay pa po ng mga tenant. At sa mga tenant naman, I mean hindi siya tenant, caretaker lang, taga-bantay. So hindi pala tenant, sorry po. Caretaker ay okay naman po, walang problema. Nakausap ko sila nung nag-vlog po ako dyan mga sir. So kung magustuhan nyo po ito, maganda po mag-set po tayo ng araw, kasi po ay wala po dito sila sa Pangasinan, yung ating mga seller. At the same time ay para po ma-schedule natin ng hindi po ng mas maluwang na oras or araw, para po sigurado pong makausap po ninyo ang seller po natin. So ganyan po yung likod niya, sa yung property sa likod, marami pong kawayan, may mga mangga yan, nabilang ko po yan pero doon na lang po sa isang video ko, ilalagay ko po yung link dito sa description. So ganyan po yung side niya dito sa boundary na ito. So ang frontage niyan sa harap siguro at least nasa 150 meters more or less, mga ganun mga sir. At the same time ay may stall sa harap, pwede po kayong mag-business dyan, at pwede po yung kainan, or kasi marami na rin pong mga bahay na malalapit po dyan. At the same time marami po pong barangay na nadadaan po dyan sa part na yan mga sir. So ayun, pwede rin nyo po itong gawing small na rancho, kasi 4.9 hectares malaki na rin po yan mga sir. At the same time pwede kayong mag-alaga ng mga manok po dyan, mga pato, ganun po. Maganda kasi may creek po yan na maliit, pwedeng maging drainage po ninyo sa tubig po mga sir, mga madam. So may fish pond po yan sa harap, pwedeng gawing pool po yan, pwedeng gawing yung pwedeng gawing resort din po yan mga sir, kasi napakaluwang po yan. Kung ayaw nyo pong ituloy yung baboyan at gawin nyo pong resort po yan, maganda rin po mga sir, kasi meron na po siyang source of water, meron din kuryente sa lugar na iyan. At the same time marami pong puno, at pwede po talagang maging magandang po yan, mapagplanuhan lang po ng maayos, ay maganda po siyang resort, kasi tanaw po ang mga mountain view sa lugar na iyan, sa bayan ng Umingan. At the same time sa ibang part ng yung malalaking bundok na nakikita pag nasa Umingan ka mga sir. So ayun po, ay
Ang kagandahan po dito ay lang po mayroon po siyang daan papunta po sa Gimban, papuntang Tarlac na rin po yon. Pwede ka rin pumunta ng Pampanga yun. So ang lusot kasi ng daan na yan ay Talugtog. So Talugtog, pwede kang lumabas ng Cuyabo, pwede pupunta ka sa Ales, pwede rin pong papuntang Maynila. So ayun po, ito po yung kanyang tsura sa taas. Ito po yung mga yung red, kulay red dito sa likod, yun po yung bakahan po nila. Ayun namang mga yero dyan ay yun yung mga baboyan. Ito naman po yung bahay, yung kulay red na po yan. Tapos yung extrang bahay po, tapos may maliit na pavilion. Ayan. So visiting area po nila. Ayan naman po yung fish pan. At the same time yung nasa harap, yung stall. Ayan po. Makikita po ninyo, may mga buko din po dyan, saging, may langka po ata. Naalala ko may langka po dyan. May iba-ibang fruit bearing trees din po yan mga sir. So yun naman po yung alagaan ng kambing, yung nandito sa likod. So ayun yung mga kawayan mga sir. Yung creek na maliit ay hindi po makita kasi masukal po yung sa part ng mga kawayan. So yan po yung kayong frontage mula po sa poste na yun. So mga tatlong poste po yan mga sir. Ayan. So maluwang na maluwang po. Kung pwedeng gawing ano po ito, pwedeng gawing resort, maluwang po ang parking space sa harap mga sir, mga madam. So may mga mili na din po yan. Ayan, may mga bako din po yan na nakalagay dito sa part na ito na concrete post po. So sa personal po makikita nyo po ng mas maganda. Ayan, so maluwang pa pong farm lot yan. Pwede ka pong magtanim ng iba't ibang klase ng prutas or kung ano pong gusto nyo pong itanim mga sir. So ayan, ipapakita ko rin po yung shape niya rito. At ayun po, ulitin ko, ito po ay 4.9 hectares, almost 5 hectares. Meron po siyang tatlong titulo. Ilagay ko na lang po yung link po doon para po makita po ninyo. So yung shape ng property ay hindi man po eksakto yung namakhaan ko, pero malapit-lapit po siya kasi nakita ko po yung mismong lot plan ng property. Ang hindi ko lang po kasi makita dyan sa likod ay yung creek, kasi ang boundary po ng property sa likod ay yung creek po na maliit. May maliit po kasing creek po dyan mga sir, mga madam. So ayun po, ganito yung shape niya dito sa part na ito. At mayroon po siyang maliit na patusok dito sa pinakadulo ng property mga sir. So markahan ko lamang po at makikita po ninyo. Ang kagandahan pa dito mga sir ay pwedeng gawing itong residential area kung ayaw mong gawing at isusubdivide mo na lang. Maganda rin po ito mga sir kasi along provincial road po siya, or provincial highway na nga yan sa mismong BIR. Nung may nilakad po akong papel dyan, along provincial highway na po yung daan na po dyan mga sir, mga madam. So ayun po muli, ito po ay nagkakahalaga ng 250 pesos per square meter. At the same time, sagot po nila yung capital gain tax, kaya wala pong magiging problema. So sa part naman ng bahay ay maganda po yung bahay, pero hindi po namin napasok mga sir, mga madam. Sabi po ng pamangkin ng seller ay maganda po yung kulay red po kasi sariling bahay po ng ating property. Then yung iba naman ay bahay ng tinitirhan ng mga caretaker. So yung bahay naman ng seller natin, hindi nakalock po yan, napapasok lang po yan pag nandito po yung ating mga seller. So ayun, ulitin ko, ito po ay may mga mango trees, iba't ibang klase ng puno, may mga iba't ibang klase din ng prutas. So kung magustuhan nyo po ito, pakitawagan nyo po ako agad-agad sa aking numero o sa aking messenger, sa aking Facebook account. Nakalagay po dyan sa aking screen. Lahat po ng number ko ay gamit po ng WhatsApp and Viber. At ayun po,
Mula po sa bayan po ng Umingan ito, at least siguro nasa 15 minutes. Wala naman po sa Tiplex, siguro at least nasa 40 to 50 minutes from Tiplex exit po ng Rosales City. So, Rosales, Pangasinan. So, ayun po. Muli, ito po ang inyong lingkod. Don't forget to like and share, subscribe sa aking munting channel mo, and Joel Vlog. And shoutout po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta po sa aking munting channel mo, and Joel Vlog. At po ng patuloy na nanonood ng aking mga vlog. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Agent Joel. God bless you all.